Maaaring maging isang sorpresa na hindi si Taylor Swift ang tumutukoy sa muling pag-record ng kanyang mga hit na album bilang pagkolekta ng mga Horcrux at Infinity Stones sa kanyang kamakailang Time Magazine na Person of the Year na profile ang naglagay sa akin sa gilid. Kahit na ang ganitong uri ng millennial speak ay nagdudulot din ng kibot sa aking mata, kahit na ito ay perpektong nakaayon sa Permatomber brand na ginawa ni Swift para sa kanyang sarili. Sa halip, ito ay isang quote mula sa eskriba ng artikulo, ang editor ng West Coast ng Time na si Sam Lansky, nagalit sa akin. Ang profile ni Lansky ay isang detalyado at may sapat na kaalaman sa pop culture chronicle, ngunit ito ay nangangailangan ng kaunti pa kaysa sa isang solong quote upang ipakita na ang artikulo ay isang Swift-approved puff piece. Sinabi ni Lansky sa kanyang piraso na, kapag si Swift ay nagsasalita tungkol sa kanyang gawa-gawa na paglalakbay sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang hindi mahihiyang reyna ng kultura, iniisip niyang hamunin siya. Hindi ito palaging mukhang paglalakbay ng isang bayani, isinulat niya ang napakalaking tagumpay ng Reputation, isang album na sinabi ni Swift bilang mahalagang punto sa arko ng kanyang pagtubos mula sa tabloid na Target hanggang sa kritikal na sinta. Hindi siya mukhang isang tao na namatay ang karera. Natutukso akong sabihin ito. Pero naiisip ko, sino ako para hamunin ito kung iyon ang naramdaman niya? Ang punto ay, pakiramdam niya ay nakansela siya. Ang pagbabasa ay iyon lang dapat ang dapat malaman ng sinuman tungkol sa maingat na kontrol na mayroon si Swift sa kanyang karera at imahe, at ang mga uri ng mga tao na hindi lamang niya pinalilibutan, ngunit pinapayagan din niyang tingnan ang kanyang buhay. Wala siyang ibang gusto kundi ang panatilihing buo ang salaysay na kanyang ginawang masinsinan. Ito ang kanyang perpektong larawan ng kanyang sarili. Isang pop star na humakbang pabalik mula sa mga latak ng kultural na pagkansela upang buhayin ang isang karera na, sa katunayan, ay hindi kailanman nalalapit sa kamatayan. Tila pinapasok ni Swift si Lansky dahil kaya niyang i-regulate ang mga pangyayari ng eksakto na kahit na ang pinaka-discerning na bahagi ng kanyang profile ay magtatapos sa binitawan na pagyuko ng ulo. Bagamat sa palagay ko ay hindi dapat ipagtanggol ni Swift ang kanyang buhay sa bawat segundo na nakikipag-usap siya sa isang reporter, nakakatakot kung paano na ipasok ng kanyang kultural ubiquity ang mundo sa isang malapit sa universal na estado ng permanenteng papuri. Bilang isang Swiftie sa buong dekada ng aking buhay, ngayon ay gumaling na, hindi ko akalain na ang isang tao na ang sining na minsan kong hinangaan ay maaaring maging hindi matiis. Ngunit paulit-ulit akong napatunayang mali ang record-breaking ni Swift noong 2023. Sa dami ng nagawa niya sa loob ng 9 na buwan ng taon, halos nakakagulat na malaman na ang balita sa Swift World ay medyo tahimik sa tuktok ng 2023. Naghahanda si Swift para sa kanyang Eras Tour na nangangahulugang panatilihing mababa ang profile sa buong mundo. Mga pag-ensayo sa paglilibot at pagpapakintab ng mga re-record na track sa Speak Now, Taylor's version, at 1,989 Taylor's version. Ngunit noong Marso, hindi maiiwasan si Swift. Ang Eras Tour ay hindi lamang isang napakalaking tagumpay, ito ay sarili nitong subculture. Ang mga tagahanga ay gumawa at nagpalit ng mga pulseras ng pagkakaibigan para sa mga palabas, nag-isip kung aling mga lihim na kanta ang gagawin ni Swift bawat gabi gamit ang kanilang mga Swiftie-eksklusibong mathematical algorithm, at nagplano ng kanilang buhay ng maaga ng ilang buwan, alinsunod sa bawat paghinto. Ang paglilibot, isang pagsasama-sama ng bawat cycle ng album ni Swift, na kumpleto sa isang micro-revival ng mga partikular na aesthetics at visual na tema ng bawat record, ay isang panaginip na natupad para sa Swifties. Ito ay isang pagdiriwang ng kanilang pagmamahal sa kanilang paboritong artist, at isang paraan para ipakita ni Swift sa kanyang mga tagahanga kung gaano kahalaga sa kanya ang kanilang suporta sa paglipas ng mga taon. Ito rin ay isang paraan upang panatilihin ang mga ito sa kanyang mga kamay at ipatupad ang kanyang salaysay. Sa panahon ng mga paghinto ng Eras Tour, naglabas si Swift ng utos para sa mga tagahanga na ihinto ang kanilang pag-atake kay John Mayer minsan at para sa lahat, at kung saan inilabas niya ang Ice Spice para iwasan ang pamumuna ng kanyang bagong bio na si Matty Healy sa rapper. Hindi nagtagal pagkatapos ng petsa ng konsyerto na iyon, noong Hunyo, pinalayas ni Swift si Healy.
Ang kanyang relasyon sa 1975 singer ay ang pambihirang pagkakataon na hindi sumang-ayon sa kanya ang kanyang legion of loyal fans, kaya makatuwiran na sisipain siya ni Swift sa gilid ng bangketa kapag napalitan ng hangin ang kanilang pabor. Ang pagpapanatili ng kanyang kalkuladong imahe ay nangangailangan ng isang maselan na balance ng paggawa ng kung ano ang gusto niya at pakikinig sa kung ano ang gusto ng mga tagahanga. Kailangang isipin ng mga Swifties na mayroon silang ilang impluensya nang hindi nawawala si Swift sa kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng lahat, ang huling pagkakataon na nangyari ay noong naglabas si Kim Kardashian ng isang iligal na nakatape na tawag sa telepono sa pagitan ni Kanye West at Swift. Ito ang pambihirang sandali na nagawang tripin ng ibang partido si Swift gamit ang sarili niyang mga salita, isang snafu na humantong sa paggawa ng reputasyon. Makatuwiran na hindi nagugustuhin ni Swift na muling bisitahin ang nakikita niyang pinakamababang punto ng kanyang karera. Sa kabutihang palad, mangangailangan ng interbensyon ng mga banal na sukat upang mabago ang makadiyos na pangunawa sa kanya ng bagong likhang